Tahimik lang akong kumain ng agahan habang masayang nagkukwentuhan sina Jaisel at si Francine. Habang nakikinig lang sa kanila si Julie at nagbabasa naman ng dyaryo si Lolo Rudy. Paminsan-minsan sinisilip niya ako sa gilid ng dyaryo niya at kita ko na natatawa to sa akin dahil sa nangyari kaninang madaling araw. Magmadali ka na dyan, baka malate ka pa sa trabaho. Saad ni Lola Aida sa akin. Opo la, mahinang saad ko. At napatingin ako kay Lolo Rudy na nakangiti na to at panayang taas ng kilay niya sa akin. Kaya tinignan ko siya ng masama na tumawa lang siya. Bakit ka natawa, Lo? Tanong ni Francine sa kanya. Rudy! Sigaw ni Lola Aida sa kanya. Ah, wala apo. Masaya lang ako nagkasama-sama tayo ngayon. Masayahin ng lolo mo, no? Mahinang sad ni Julie kay Francine. Ganyan talaga si Lolo Rudy. Masayahing tao. Kwento nga ni Daddy noon, palagi sila nagtatawanan dito. Kwento niya sa kanila. Maingay nga dito eh. Mahinang sad ko. Paanong hindi magiging maingay ang kusina kung ang Tito Dominic nyo at ang daddy nyo ay laging nagtatalo? Sabayan pa ng bunganga ng lola nyo. Saad ni Lolo Rudy na tinuro siya ni Lola Aida ng sandok kaya nagtawanan kami. Ang saya pala dito. Saad ni Jaisel. Nanginitian ko siya, pati na rin si Lolo Rudy. Masaya talaga dito, kaya magstay na muna kayo ng isang araw pa, please? Saad ni Francine sa kanya. I'm sorry, Francine, pero susunduin na kasi kami mamaya. Saad ni Jaisel sa kanya. Oh, one night lang tayong magsasama? Malungkot na tanong ni Francine. No, may mga araw pa naman eh. Magtatagal pa naman kami dito sa Pilipinas. Talaga? Agad kong saad na tinadyakan ako ni Lolo Rudy at ni Francine sa binti. Aray! Napatingin sila sa akin. Kaya yumuko na lang ako at tinuloy ang pagkain. Nagpaalam na ako sa kanila para pumasok sa trabaho. Ang aga mo ata ngayon, kuya. Tanong ni Francine sa akin. May dadaanan kasi ako. Ay, yung sexing tenyente? Biro niya sa akin. Ah, may sexing tenyente ka pala, Kenneth. Saad naman ni Jaisel. Ah, hindi ah. Nahihiya akong saad sa kanya. So, si kuya, alam kong gusto mo rin siya eh. Pangungulit ni Francine sa akin. Tumahimik ka nga. Saad ko. Sabay akbay ko sa kanya at dinala ko siya sa labas. Kuya, nangangamoy ang kilikili mo. Natatawang saad niya sa akin. Tiisin mo. Sagot ko naman sa kanya at napansin kong nakatayo sa may pintuan si Jaisel at nakangiti siyang nakatingin sa amin. Makaalis na nga. Saad ko at pinindot ko na ang alarm ni Pinky at pinasa ko na ang bag ko sa loob. Ingat, Inspector Kenneth. Saad ni Francine sa akin. Thank you, sis. Ingat ka, Kenneth. Saad naman ni Jaisel. Salamat. Bigla na lang lumabas si Lola Aida at bitbit ang maliit na bag. Baon mo. Saad ni Lola sa akin. Hala, pwede naman akong bumili sa labas. Hindi, kainin mo yan. Nangako ko sa mami mo na babaunan kita. Kaya kainin mo yan. At kung hindi, luluhod ka sa altar mamaya. Galit niyang saad sa akin na napansin kong natawa lang si Jaisel. Binuksan ni Lolo Rudy ang gate at nung nasa harapan niya na ako, dumungaw siya sa bintana at binatukan ako. Ingat ka sa tenyente mo. Mahinang saad niya sa akin. Lolo talaga. Saad ko na natawa lang siya. Umalis na ako at nung malapit na ako sa tulay, may nakasalubong akong kulay asul na kotse at pansin ko na dahan-dahan lang ang takbo niya na para bang hinihintay akong dumaan sa gilid niya. Napamura ako dahil baka masamang tao ito.
Kaya iniwan kong nakahawak sa manibela ang kaliwang kamay ko, habang yung kanan ko naman ay nakahawak sa baril ko. Nung magkatabi na ang kotse namin, tumingin ako sa kanya. At napansin ko na nginitian niya ako. Kaya nginitian ko rin siya. Pero nakahawak pa rin ang kanang kamay ko sa baril ko. Nagkatitigan kaming dalawa ng ilang sandali. At nang lumagpas na kami sa isa't isa, humarurot po ng takbo. Kaya inapakan ko ang brake ko para tignan ang plaka ng kotse niya. Pero nakalayo na ito. Sino kaya yun? Takang tanong ko sa sarili ko. Pero binaliwala ko na lang yun dahil wala namang peligrong ipinakita sa akin ng taong yun. Kaya pinatakbo ko na si Pinky dahil tumutunog na rin ang cellphone ko. At kita ko na tumatawag na sa akin si Alona. Samantala, naghahanda na sina Jaisel at Julie para umalis at nagpaalam na sila. Maraming salamat po Lola, Lolo, sa hospitality niyo po. Walang anuman yun iha. Saad ni Rudy sa kanya. Balik kayo ha, or tawagan mo ako kung may time ka para makapag-hangout naman tayo. Saad ni Francine sa kanya. Walang problema yun. Sagot naman ni Jaisel na tumingin siya kay Rudy. Anytime kung gusto niyong bumisita, pumunta lang kayo dito. Huwag kayong mahihiya ha? Saad ni Aida sa kanila. Sige po Manang, Manong. Saad ni Julie. Narinig nilang may bumusina na sa labas. Sundo na namin yun. Saad ni Julie. Kaya hinatid na sila sa gate. At pagbukas ni Rudy sa gate, nakita nila ang asul na kotseng naghihintay sa labas. Tinignan ni Rudy ang sakay nito at lumabas naman ang driver. Manong, ito nga pala si Jason. Magandang umaga po. Saad ng lalaki kay Rudy. Magandang umaga naman. Boyfriend ko po siya. Nahihiyang saad ni Julie. Nahiya ka pa. Saad ni Jaisel na natawa lang sila. Isakay ko na yung mga gamit nyo. Saad ni Jason. At tinulungan siya ni Rudy para isakay ang mga gamit ni Jaisel at Julie. Nagyakapan si Jaisel at si Francine habang naghihintay naman sa gilid ng kotse sina Julie at Jason. Tatawagan kita. Saad ni Jaisel. Please, tawagan mo ko. Saad naman ni Francine. Sabay niyakap ni Jaisel sina Rudy at Aida na nagpipigil siyang wag maluha. Paalam po. Saad niya nang mahigpit niyang niyakap ang dalawa. Mag-ingat ka ha. Saad ni Rudy sa kanya. Balik ka dito. Saad naman ni Aida at bumitaw na si Jaisel. Tayo na, malayo-layo pa ang babiyahihin natin. Saad ni Jason sa kanya. Sige po. Saad ni Jaisel at naglakad na siya papunta sa sasakyan. At bago siya sumakay, gumaway pa siya sa tatlo. At umalis na sila nang nakasakay na sila. Habang papalayo na sila, panay pa rin ang lingon ni Jaisel sa kanila. Magkikita pa kayo, saad ni Julie sa kanya na nakaupo sa harapan. Yeah, I missed them already. Saad ni Jaisel. Nagkatinginan sina Jason at Julie. Look at the brighter side. Saad ni Jason. What? Nagkita na kayo sa personal? Yeah. So, what does it feel like being with them? Tanong ni Julie. Napangiti ng malaki si Jaisel at sinabing, I'm home. Sagot niya na napangiti ang dalawa sa sinabi nito. Well then, it's time for us to go home as well. Saad ni Jason. Yeah, sagot naman ni Jaisel at sinuntok niya sa balikat si Jason. Bakit? For not picking us up yesterday. But thank you. Dagdag pa niya na napangiti si Jason sa kanya. Pagdating ko sa apartment ni Alona, nakita ko naghihintay na siya sa labas. Good morning, bati ko sa kanya. Late ka na, saad niya sa akin
na napatingin ako sa orasan. Ang aga pa, saad ko sa kanya. Tanging sagot niya sa akin nung sumakay na siya at umalis na kami. Dapat maaga ka kanina para makapag-breakfast pa tayo sa bahay. Kala ko susunduin lang kita. Saad ko sa kanya kaya sinuntok niya ako ng mahina sa balikat. Nakatulog ka ba ng maayos? Yap, ikaw? Tanong niya. Mahimbing. Nakangiti kong sagot sa kanya. Dapat lang. Sagot nito. Sabay lakbay ng kamay niya sa ibaba ko. After natin kagabi, pilyang saad niya sa akin. Yeah, saad ko. Nakinurot ako sa hita. Uniform is on, Inspector. Saad niya. Nang biglang nagbago ang attitude niya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin kami sa presinto at naupo na kami sa likod ng desk namin. Kalahating oras pa lang kami noon sa desk namin nung tinawag kami ni Hepe. Tara, yaya ni Teniente sa akin. Kaya pumasok kami sa loob ng opisina at sumaludo kami kay Hepe. Good morning, sit down. Saad niya sa amin at naupo kami. Chief, any news doon sa evidence na ipapadala nila? Tanong ni Teniente kay Hepe. Dumating kagabi. Nasa evidence room na natin ang patalim na nakuha nila kay Adalberto. Balita ni Hepe sa amin. How about the investigation of the case? Tuloy ba? Oo, pero mag-ingat kayo dahil hindi ko gusto ang nangyayari. Babala ni Hepe sa amin. Alright, Chief. Saad ni Teniente at tumayo na kami. Hold on. Saad niya sa amin. Yes, Chief? Tanong ko. I know this is out of our jurisdiction, but I want you to check the tower. And sundan niyo yung binigay na lead ng kaibigan ng biktima. Saad ni Hepe sa amin. Muling naupo si Teniente. You mean, Chief? Gulat na tanong ni Teniente. Yes, I'm giving you permission to go inside the tower and ask some questions. Seryosong saad niya sa amin. Alright, natutuwang saad ni Teniente. Be warned, don't step out of the line. And if things are not going well, I want you to get out. Understood? Yes, ma'am. Sagot naming pareho na Teniente at lumabas na kami ng office niya. Nice! Narinig kong galing kay Teniente nung nakabalik na kami sa desk namin. Parang masaya ka, tanong ko sa kanya. Matagal ko nang gustong pasukin ang gusaling yun. Now that we have her permission, legal ko nang mapapasok ang gusaling yun. Saad niya sa akin at lumabas na kami ng presinto at sumakay na sa service namin. Teka, legal? Takang tanong ko sa kanya nung nasa daan na kami. Pumasok kasi ako noon nung walang permiso ni Hepe nung may sinundan akong lead sa loob. Kwento niya sa akin. Do I need to worry, Teniente? Don't be, kasama mo ko. Nakangiting saad niya sa akin. Nakinabahan ako dahil ngayon ko lang nakitang masaya si Alona. Simula nung naging mag-partner kami, hindi ko siya nakita ang ganito kasaya pagdating sa pag-imbestiga ng kaso. Well, yung part na nagpapaligaya kami, oo. Pero hindi pagdating sa investigasyon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na kami ng Blue Heights Tower at pinarada pa niya ang kotse namin sa harapan pa mismo ng gusali. At lumabas kami. Napansin namin na nakatingin sa amin ng mga taong nasa paligid nito. Lalo na yung mga vendors at yung mga pulubi sa gilid ng building. Nakita namin ang dalawang gwardyang nagbabanta sa main entrance ng lobby. At sinundan nila kami ng tingin nung pumasok kami sa loob at pumunta sa reception's desk. Good morning, bati ni Teniente sa kanila. Good morning, bati ng receptionist sa amin. Good morning, my name is Lieutenant Alona Montalban and this is my partner,
Inspector Kenneth Reyes. Pakilala ni Teniente sa amin. How may I help you? Tanong na receptionist sa amin. Kaya tumingin sa akin si Alona. At kinuha ko yung notepad na binigay niya sa akin. At binigay ko to sa kanya. Yes, we are looking for the person in charge of the building. Saad ni Teniente na lumingon ng receptionist sa dalawang lalaking nakatayo malapit sa elevator. Teniente, mahinang tawag ko sa kanya na napalingon siya sa kaliwa niya. Relax, saad niya sa akin. Good morning, anong may tutulong namin sa inyo? Tanong nung isang bantay sa amin. My name is Lieutenant Alona Montalbano and my partner, Inspector Kenneth Reyes. Pakilala niya sa amin. Naparito kami for an official police business. Police business? Takang tanong nung isa sa amin. Yes, naparito kami para magtanong tungkol sa nangyaring party dito 2 months ago. Saad ni Teniente nang biglang tumunog ang telepono sa reception at sinagot to ng receptionist. Good morning, sir. Yes, sir. I apologize, sir. Right away, sir. Saad ng receptionist at binaba niya ng telepono. I apologize, Lieutenant and Inspector. Ricky, that was Sir Edward. He wants you to escort them to his office. Saad ng receptionist sa kanya. Alright, sagot naman ng Ricky. Right this way, please. Saad nito at nagkatinginan kami ni Teniente bago kami sumunod sa kanya. Please, saad niya sa amin nung pinapasok niya kami sa elevator at umakyat kami sa 13th floor. Sumunod kami sa kanya sa isang mahabang hallway. May mga taong nakatayo sa gilid at lahat sila ay nakatingin sa amin. Relax, Barbie. Mahinang saad ni Alona sa akin. Nakita namin ang malaking pinto kung saan may 2 taong nakatayo sa gilid nito. Bumukas ang pinto at unang pumasok sa loob si Ricky. Good morning, sir. Pati niya sa matandang nakaupo sa likod ng desk. Thank you, Ricky. Saad niya sa tauhan niya at lumabas na ito. Saka sinara ang pinto. Tumayo siya at sinalubong kami. Good morning, sir. My name is Lieutenant Alona Montalbano. Pagputol niya kay Alona at tumingin siya sa akin. Sabay abot niya ng kamay ko. And you must be Inspector Kenneth Reyes. Am I right? Nakangting saad niya sa akin. Yes, sir. Sagot ko. So, please have a seat. Yaya niya sa amin. Kaya naupo kami sa silya sa harapan ng desk niya. Do you guys want anything? Tanong niya sa amin. No thanks. Sagot ni Alona. At umiling lang ako. At nginitian ko siya. So, how may I help you? Tanong niya agad sa amin. Good, Direk. Saad ni Alona sa kanya na napangiti ang matanda. We are here to ask some questions regarding with one of your guests from your previous occasion. Panimula ni Alona. Guest? May I know the name of this guest? Tanong ni Mr. Eduardo Gonzalez. We do not have her full name, but her friends called her Gwendolyn. Do you by any chance know her, Mr. Gonzalez? Please call me Eduardo. And no, I'm sorry I do not know the person. Sagot niya sa amin. She is one of your guests here in your building 2 months ago. 2 months ago? Yes, you were having a party here 2 months ago. Ah, you mean our quarterly investors meeting? Saad ng matanda. Yes, sagot ni Alona sa kanya. Well, there's not much to say about it. Bakit, sir? Well, that's a private gathering. I cannot divulge any information regarding with that. Saad niya. Well, can you please tell us kung isa ba sa investors nyo si Gwendolyn? Tanong ni Alona sa kanya.
na napangiti lang ang matanda at tumingin siya sa akin. She is not Lieutenant. That I can pretty much tell you that. Sagot nito. Then why is she in your party kung investors lang ang pwedeng umattend nito? Tanong ni Alona na muling tumingin sa akin ng matanda. Tell me, Inspector, have you joined any of your parents' investors gathering? Tanong niya sa akin. No, sir. No? You should be. You are a part of that company. And I know that soon you will be taking over. Saad niya sa akin. I'm sorry, sir, but how is this relevant? Tanong ni Alona sa kanya. Tumayo siya sa kanyang upuan at naglakad papunta sa bintana. You know, Lieutenant, our investors likes to be catered with something more other than filling their mouths with food and getting themselves drunk. Kwento niya sa amin. Nakaupo lang kami sa silya namin nung lumingon siya. We provide other entertainments asides music in our gatherings. Patuloy pa nito at ngumiti siya sa amin at bumalik sa kanyang upuan. You mean you provide prostitutes for your investors? Tanong ni Alona. Escorts, to be precise, Lieutenant. It kinda sound derogative if you call them that. So, Gwendolyn is one of these escorts? Tanong ko. Yes, she was requested by one of our investors whose name I cannot say for private reasons. Saad niya sa amin na nagkatinginan kami ni Alona. May I ask what is this all about? Tanong niya sa amin. Sorry to inform you, mister, but her body was found lifeless in her condo last Monday morning. Balita ni Alona sa kanya na parang nagulat ang matanda nang marinig niya ito. Patay na si Gwen? Gulat niyang tanong. Yes, sir. How? How did she die? She has a huge laceration on her neck. Sagot ni Alona sa kanya na napatayo ang matanda at tumingin sa labas ng bintana. I know this is sudden, sir, but we are hoping that you could provide us with information tungkol sa background niya so that we can inform her family about her passing. I have no information about her personal life. I'm sorry. Saad niya habang nakatingin pa rin siya sa bintana. If she was an escort, that means may taong humahawak sa kanya. Am I right? Bumalik ang matanda sa desk niya at pinindot ang phone niya. Ingrid, can you please come in here? Right away, sir. Saad niya sa linya. Sekretary ko siya. Saad niya sa amin. Bumukas ang pinto at pumasok ang matangkad, maputi, maganda at sexing sekretary ng matanda. Ingrid, pakibigay mo nga sa kanila ang calling card ni Bart. Yung nag-cater sa atin nung nakaraang okasyon. Yes, sir. Sagot agad ni Ingrid. At muling lumabas na to ng opisina. Maya-maya ay bumalik na si Ingrid at inabot kay Alona ang calling card ng handler ni Gwendolyn. Sir, I would like to remind you about your meeting with the new investors in 30 minutes. Paalala ni Ingrid sa kanya. You have to forgive me, officers, but I have a business to run and people to meet. Saad ng matanda sa amin. It's okay, sir. You already occupied your time. Saad ni Alona sa kanya. Thank you for meeting with us. Saad ni Alona sa kanya. At tumayo na kami at nakipagkamayan kami sa kanya. My secretary will take care of you. Have a good day, sir. Saad namin sa kanya. At lumabas na kami ng opisina. Ricky, can you please escort them downstairs? Saad ni Ingrid kay Ricky na naghihintay lang din pala sa labas ng opisina. Yes, ma'am. Right this way, officers. Magalang na saad ni Ricky sa amin. Habang naglalakad kami papunta sa elevator, may nakasalubong kaming janitor
na tumingin pa to sa akin at binangga ako sa balikat. Hoy! Tawag ni Ricky sa kanya. Pasensya na sir. Sabi ng janitor sa akin. Walang anuman yun. Sagot ko naman sa kanya at sumakay na kami ng elevator. Pasensya ka na, Inspector. Kakausapin ko yun pagbalik ko sa itaas. No, walang problema yun. Hindi naman niya sinadya. Sagot ko sa kanya at inatid niya na kami palabas ng building. Thank you. Saad namin sa kanya at tumango lang siya at bumalik na sa loob. May napansin ka ba? Tanong ni Alona sa akin. Ang galang ng mga bantay sa loob. Saad ko. Idiot, hindi yun. Saad niya, sabay pasa niya sa akin ang susi ng kotse. Ako ang magdadrive? Gulat kong tanong sa kanya. Oo. At sumakay na siya sa loob, kaya sumakay na rin ako at pinaandar ang service namin. Tumingin siya sa notepad niya at binasa niya ang mga sinulat niya kanina nung in-interview namin ang matanda. Hindi ba, sabi mo, nakapasok ka na sa gusaling ito noon? Saad ko. Oo, bakit? Tanong niya habang nagbabasa. Bakit hindi ka niya nakilala? Tanong ko na napatingin siya sa akin. Matagal na kasi yun. Teenager pa ako. What? Ikaw? Bakit parang nagulat ka? Tanong niya sa akin. Kasi parang hindi ko ata makita sa'yo nilalabag ka sa batas. Such an idiot. Magmaneho ka na lang dyan. Yes, Lieutenant. Sagot ko na sinuntok niya ako ng mahina sa balikat. Nung paalis na kami, napansin ko na may lumabas na puting van sa garahe ng building at huminto ito para padaanin kami. Habang tuloy pa rin sa pagbasa ni Alona sa notes, tinitignan ko naman sa salamin ko ang van. Tatawagan ko na tong si Bart para makapag-meeting tayo sa kanya. Baka may information siya tungkol sa pagkatao ni Gwendolyn. Saad ni Alona sa akin. Oo, ang tanging naisagot ko. Habang patingin-tingin ako sa gilid at rearview mirror ko. Milagro ata. Saad ko. Ang alin? Ako ang pinagmaneho mo ngayon. Saad ko na muli niya akong sinuntok ng mahina sa balikat. Bakit? Tanong ko. Pinagod mo ako kanina. Saad niya. At ako hindi? Tanong ko. Nasusuntukin na sana muli niya ako. Nang mapansin niya na panay tingin ako sa salamin. Ilan ba? Agad niyang tanong. Napansin mo din pala. Ilan? Muli niyang tanong. Isang puting van. Kanina pa sumusunod sa atin simula nung umalis tayo ng building. Pansinin mo sa likod niyan. Baka may second vehicle na sumusunod sa kanya. Saad niya sa akin. Tinignan ko at napansin ko na may itim na SUV ang kasunod nito. Meron, SUV. Not good. Saad nito. At binuksan ng glove compartment. At nakita ko na kumuha siya ng backup magazine. At hinugot ang baril niya. At inalis ang magazine. At binalik to pagkatapos ma-check. Akin na yung sayo. Saad nito. At hinugot niya ang baril ko. At gaya sa kanya, tinignan niya ang magazine ko. At muling binalik to sa holster ko. Diretso ka lang. Hindi naman sila estupido para gumawa ng hakbang dito. Roger. Sagot ko. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!